Network Entertainment. May nakasuntukan ka na. Nung naglaro kami national team, dito sa Manila ginawa, kaya teammate ko Alvin, Jerry, Jolas. Karambol namin USA. As in, talaga, suntukan talaga. Oo. Talaga? Kaawatang, wasak nga yung damit ko. Parang hindi ko ma-imagine si Jolas na. May picture ako, labas dede ko. Nakagan. Talaga? Kailan yan? Mga 86, 87. 86, 87. Eto. Hanapin ko nga. Mga Immortal, Ayan. welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko si Zardalos Reyes, ang aking co-host. At syempre, ang guest natin, the Tower of Power, Benji Paras. Yes, at thank you ulit. At naimbitahan niyo ako rito. Oh, pare. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Yes. Alam ko, Diretso talaga, pag no? basketball player ka, may mga player kang nakakasalamuha. Meron ka mga coach, assistant coach, team manager, di ba? And most of your career nasa Shell ka. Formula Shell, Shell Rimula X, di ba? Tapos nag-San Miguel ka nung Last latter year. part of the of your career. Sino yung mga coach na mahigpit para sa iyo? Yung talagang grabe naman to, parang kumbaga para siyang si Don Nelson ng Golden State dati na sinasabi nila Latrell Sprewell, napakahigpit ng coach na to. Actually, nung nasa PBA ako, hindi na ganun kahigpit yung mga coaches. Na after practice, bahala ka na. It's up to you na kung gusto mong gumimik, hindi ka magpakondisyon, pero makikita sa game mo yan. So, hindi katulad nung nasa college ka, high school, monitored ka. So, doon, parang wala naman. Wala namang, hindi sila ganun kahigpit. Meron lang mga coaches na mahigpit pagdating sa play na you need to follow yung play. Of course, lahat naman ganun na hindi ka pwedeng basta-basta dumiskarte. Pero lahat ng coaches kasi sa akin, you need to adjust. Oo. Hindi sila pwedeng mag-adjust sa'yo kasi kaya nga sila kinuwang coach eh. Ano ba yung hierarchy sa isang PBA team? Unang-una dyan, yung may-ari ng team, di ba? Yung halimbawa sa inyo. Sa amin kasi, ang Shell owned by a British company yan. Oo. So ngayon, talaga? meron lang silang mga tao, ganito, and then, yung ganun. So, hindi mo basta, hindi mo alam kung sino yung nasa taas talaga. Oo. So, ang ibibigay lang sa'yo is like manager and then yung pinaka parang president yun ng company. So, sino yung team manager nung time na yun? Nung time na yun, namin yun, si Charlie Favis. Isa sa pinaka okay na manager. Team manager. Tapos ang coach mo si Dante Silverio. Dante Silverio yung aking first coach. Nung ang pasok ko sa PBA. Tapos ang practice namin nun sa Dasma, San Agustin. Kasi taga Dasma siya. So doon kami nagpa-practice. Siya yung isa sa mga pinakamapormang coach siya yan, yung di ba? nakaporma ng Don Johnson. Oo. Miami Vice. Wow. Di ba? Oo. Naka-blazer, Talaga? t-shirt lang, na walang collar, then walang socks. Kasi ang mga naka-Amerikana lang nun, si Tim Cone lang naman yung naka-Amerikana nun, yung mga naka-necktie. Hindi naman ganun ang forma ng mga Actually, hindi nga coach dati. naka-Americana si Team Cone. Oo. Naka-long sleeves and necktie. Ayun, necktie, di ba? Pero kasi, pag tingnan mo sa Amerika, even in college sa basketball, nung time na yun, mga nakasuit. Oo, ganun nga, mga coach sa NBA. Ngayon kasi iba na yun. Yung iba naka-t-shirt na lang. Yung jacket ng jacket na lang. Oh. Iba-iba eh. Iba na ngayon. Parang iniba nila eh. Kahit, nung araw, di ba yung mga NBA players, na like, nung time ng mga 80s, 90s, na pag pumupunta sa game, nakasuit. Pag ini-interview, magbibis, nakasuit. Ngayon, iniba na yung style, di ba? Naka-ano sila eh, parang Iba-iba na. naka-jumpsuit na pang hip-hop, ganun eh. Naka-t-shirt na lang, na mga naka-jacket na. Iba-iba na. So, iba-iba na talaga. Sa Pilipinas, sa mga player, simple lang eh, di ba? Hindi naman maporma na magarbo manamit. Ang sinasabi lang sa amin nun na please wear pants. Kung pupunta kayo sa game or mag-jogging pants kayo, wag lang kayo mag-shorts. Yun lang yung nire-request Bakit nila sa daw? amin. Para maging presentable naman. Kasi marami okay. magpapapicture sa'yo. Oo. Pag dumating kayo, maraming interview sa'yo before the game. So at least makikita ka ng okay.
Sino pa yung mga naabutan mong coach sa Shell? Naging coach ko ron si Dante Silverio, sumunod, Arlene Rodriguez, Rino Salazar, si Coach Jolly po. Tapos si Perry Ronquillo, di ba? Chito Narvasa muna. Chito Narvasa, Tapos si Perry assistant niya si Si Perry. Perry. Then si Perry kasi siya yung isa sa pinakamagaling na coach. Kasi nakapag-adapt na siya. Yung game, yung laro ng 80s, 90s. Kumbaga, nag-evolve yung basketball. Nag-evolve din yung knowledge niya. Malaki ba ang sweldo ng coach? Yan ang hindi ko alam. Pero ang sa alam ko, May mga bonus hindi na ako nakuha nag-assistant yan, di kasi ba? sa PBA. Pero sa San Beda ka, di ba? San Beda naman maliit lang. Maliit Yun, parang lang. allowance lang yun. Pero yung sa PBA, tingin ba malaki sweldo ng coach? Merong alam kong sumisweldo ng more than 1 million. Merong, A month. Lalo na pag nananalo yung 2 team million, mo, 2 di million ba? naman. Ang 2 million, malamang yung mga expat yan. Parang alam ko yung sinasabi mo. Ito na yung mga proven na nakapag-Grand Slam, pag-champion ng marami. Yan ay Ayan. proven. Hulaan nyo na lang kung sino yan. Tapos yung iba siguro nag-range ng mga 300, 500,000 a month. Yan. Okay na, no? Okay na rin. Si Maganda. Benji yung nagsabi na may 3 klase ng player. Ikaw na magsabi noon, pare. Ayun naman tayo. Dami namang magagalit sa akin ito. Bakit na-share mo na yan before? Ang tao, daling beses na sa basketball na-realize ko sumisikat. 3 lang. Una, magaling ka pero hindi ka gwapo. Sisikat ka kasi magaling ka eh. Pangalawa, gwapo ka pero hindi ka magaling. Sisikat ka kasi gwapo ka. Yeah. Doon ako napunta sa pangatlo. Gwapo na magaling pa. So, ayun. Yun ang sumisikat sa PBA. Ay yung mga iba't ibang klase ng coach. Baka meron kang mabigay na yung iba't ibang klase ng coach. May mga coaches na, like, naging coach ko si Coach Arlene Rodriguez na yung pag nag-suggest ka, makikinig. Sila Perry Ronquillo, may pagagawa muna siya sa'yo. Tapos pag sa tingin niyang medyo kulang, siya yung anong gusto mong gawin? Siya yung magtatanong sa'yo. Coach, baka pwedeng ganito yung unahin natin. Baka mas makatulong. May mga ganon. Meron naman, you stick to the plan. Parang you need to stick to the plan. Pag nagkamali, kasalanan ko. Pero which is talagang ganun dapat talaga. Na kailangan sundin mo yun. Huwag ka nang, kumbaga, huwag kang mag-a-adlib pag ginawa yung play na yun. Kasi pag nag-adlib ka at nagkamali, kasalanan mo yun. Pero pag ginawa mo yun at mali pa rin, kasalanan ng coach yan. So may mga ibang stick to the plan, may iba. Hinging suggestion mo. Meron ba yung coach na sinabi, bahala na kayo ha? parang wala pa naman akong nakita. Kasi parang nakakatakot naman yun. Meron bang ganon? Meron ako nakitang playing coach, binabato niya mula sa half court or sa malakas bumato ng bola eh. Tapos parang So may lang yan, pag sinabing bahala ka na, yung okay, ito yung last option, let's say, ibigay natin kay Johnny Barrientos kasi nagwa 1-on-1. Pag sinabing last option bigay sa kanya, yun na yun. As in, mag-spread out na kayo. Siya na mag-create ng shot. And then, mag-ready ka na lang kung sakaling ipasa sa'yo, wala kang bantay. Pero pag yun yung pinaka-last option, ibibigay sa magwa 1-on-1. There was a time na nung nasa Shell, Zar, yung mga players ng Ginebra at ng Añejo nagpunta ng Shell. Sila Neo Isaac, sila Cuenco, di ba? Kasi yung coach noon, si Rino Salazar. Oo. From assistant ni Jaworski. Kaya nga nagkasamaan loob pa yung dalawa. Kasi kailangan, of course, kailangan ni Coach Shani si Coach Rino. Siyempre, opportunity. You're not going to be an assistant coach for the rest of your life. Yun din, galing ka rin dun eh. So gusto mo tumaas ka. So ngayon, ito na yung opportunity. So dun nakuha sila Joey, Isaac, Mamaril, andun pa. Diba? Si Mamaril. So yun yung mga napunta. Yung mga pinirata. Ba't si Gonzalo hindi sumama? Hindi may kontrata yata. Siyempre kukunin din yun. Yung mga ganung klase ng player na
kailangan mo. Kailangan mo ng hitman eh. Oo. Yun yung mga pang-foul out, di ba? Saka yung gumagawa pero yung kalaban hindi gagawa. Pag may magaling yan, bantay mo, alam mo na yun. Sila Relosa ba naging teammate mo? Si Relosa naging teammate ko yan. Onchi de la Cruz naging teammate. Yung mga tirador. Kaya tuwan-tuwa ako. Kasi Tirador. may backer ka eh. Oo. Hindi ka matatakot eh. Yung kumbaga, they'll do the dirty work. Oo. Sila yung makipag-away, sila yung titira dun sa player. Sila ba yung makikipag-away sa mga referee, ganon? Hindi naman sa ref. Kasi sa basketball kasi meron talagang gumagawa ka. Talagang titirahin ka. Oo. Sasaktan ka. Yung asarin ka. So sila naman, ganun din yung ginagawa. Pero sila, hindi nila sasaktan yung nananakit sa kabila. Hahanapin nila yung superstar ng kabila. Talaga? So ngayon, mag-uusap ka. Minsan nag-uusap ko nung magaling na player sa kanila. O, sabihin mo na dyan kayo, no, tumigil na. Kasi hindi ka rin titigilan ito mga to. Okay, quiz na tayo. Parang ganun yun. Kasi hindi naman nila titirahin yung tira. Wala naman silang mapapalaro. Oo, wala. Pag na-out yun, na-out ka. Wala naman. Pag na-out, kung mapikon yung superstar. Star player. Oh. Diba? Yun yung ano. Alam mo yung coach, yung teacher ko dati sa DLSU. Oh. Ano daw, referee daw ng PBA. Oo. Oh. Tapos sabi niya, strict daw yun. Madami daw nakakaaway na player. Yeah, sabi Oh. Mga referee ba? Nagkakaroon ka ng issues with referees. Sa referees naman kasi ang trabaho nila parang player din. Hindi naman lahat ng oras magagawa mo ng tama yung trabaho mo. Magkakamali ka rin. So, kaya lang, pag nagkamaling referee na obvious, rep, bawi ka naman. Alam ko nagkamali ka, bawi mo naman. Laki nung nawala na-foul ako, sabi ko. Minsan, kinakausap mo, Yung ano lang in a nice way. binibiro mo. Kasi di ba may Hindi mo mga naman ganun pwedeng- talaga. Hindi mo no? na mababawi. Naitawag na yun. Oo. Minsan ganun ang ginagawa. Rep, bawi mo naman sa kabila. Pag ano ko, ha? Yun lang. So, mabait ka sa mga referee rin. Maayos hindi ka naman may ako pag Hindi yung Ay, hindi ako nakikipag-away. nagmumura ng referee. Oo. Si Jamu lang yung makikita mo. Ay, ganun. Oo, on air, gagalit sa referee. May si mga Jamu. coaches din iba na makikita mo grabe magmura. Matapang. talaga? Pero, Pangalan nung referee na yun, si Balyaser, basta yung teacher ko sa PE. Ayun. sa mahigpit siya. Mahigpit daw. Kaya pala hindi na nagre-referee. Sabi ko, pinag-uusapan nila yun eh. Ano yun, referee sa PB? Marami nakakaaway yun. Baka marami, ibig sabihin marami nakakaaway ng mga players. Oo, marami nakakaaway daw. Sa mga PBA imports, sino yung parang, eto siguro naman pwede mong banggitin yung pangalan nila. Sino yung kakaibay ugali? Parang medyo yung yabang nito, di naman magaling. Sa mga naging import namin, like si Bobby Parks, si John Bess, alam mo, wala kaming player na, yung kabila kasi, Kahit kabila. yung sa kabila kasi, maraming, alam mo yung lahat sila, kahit yung mga player, import namin, na nakikipag-trash talk sa kanila. So yung sila, kumbaga normal sa kanila eh. Oo. Pero minsan, pag nakasama mo sila sa labas, sila pa yung unang babati sila. Kasi alam nilang andito sila eh. So kumbaga, kilala ka nila, babati sila, minsan magkikita kayo sa bar. Oo. Ganun, minsan, offeran ka pa ng drinks. Ganun. Pero pagdating sa game, sa kanila, baliwala. Kasi normal sa kanila yung mag-trash talk, mag-away. Pero after nun, tapos na tayo. Ang Pinoy players ba na may personal pag nagtatrash talk? Nung araw, ganun eh. Oo. Nung araw na pag trinash talk mo, titirahin ka na lang, bigla ka na lang babagsak eh. Kasi hindi sanay. Lalo na yung mga pumasok yung mga film. Oo. Sanay silang umasta ng mayabang eh, which is normal na ngayon. So makikita mo like manood ka nung game nung DLSU and NU or etong Final Four, nakita mo naman kung paano magtitigan, paano lahat magbanggaan yung nangasar. Pero after nakita mo nagyayakapan. May language barrier ba ang mga imports sa local players dati? Wala naman. Wala nung nagkakaintindihan naman kayong lahat. Marunong naman sila Nagkakaintindihan mag-English eh, di ba? Hindi, yung mga iba, minsan may mga player na taga-probinsya. Sino ganyan. ba? Sino ba Hindi, taga-probinsya? kaya ako natanong sa kanya. wala naman. Parang wala naman akong nakitang Lang, Ang nakita ko lang basta nakita ko nung si teammate ko kalaban namin na Swift, si Third Kill. Oh. Kasi nakita fast break, kita ko lang tumatakbo si Ricky, nahabol ni Third Kill, susuntukin.
Tapos nagkagulo na. Oo. Yung pala, nung nakatayo si third gear, dinaanan ni Ricky Relosa, sinuntok. Parang inaasar niya, pumalag. So nagkagulo nun. Parang thrown out din yata si Ricky nung time na yun. Pero may nakasuntukan ka na? Wala naman. Wala. Wala. Nakipag-awat lang. Wala naman. Sa PBA kasi, hindi na ano yun. Pag may ginawa ka kasi kalokohan dun, masususpend ka, mafafine Oo. ka. Kain ka. Tapos kayo na naman magkikita. Oo. Hindi katulad ng school na after few years, di mo na makikita yan. Oo. Hindi. Kayo pa rin magkikita. Nung nasa UP ka, meron kang nakaaway. Hindi naman kami nag-rumble no. Nag-rumble lang kami yata nung first year high school ko San Beda, Letran. Rumble. So, anyway, naawat naman. Tapos nung naglaro kami national team dito sa Manila ginawa, kaya teammate ko Alvin, Jerry, Jolas. Karambol namin USA. As in, talaga, suntukan talaga. Oo. Talaga? Kaawat wasak nga yung damit ko. Parang hindi ko ma-imagine si Jolas na. May picture ako, labas dede ko. Nakagan. Talaga? Kailan yan? Mga 86, 87. 86, 87. Hanapin ko nga. Rumble talaga. May pictures ba yan? Kita ko nga si Jolas, kasi matras ka malalaki rin eh. Oo. Na merong isang malaking taga-US, siguro nga nasa 6'9". Pagbangga kay Jolas, nagulat si Jolas, siyempre nandito ako, hindi. Pagbangga, sinuntok ni Jolas dito eh. Oo. Sabi lang nung tinamaan, gumanon lang. Tapos tumingin sa kanya ulit, takbo kami. Pag bumalik yung tingin sa kanya, takbo kami. Takbo. Grabe, baka bumawi eh. Parang wala naman sa itsura ni Jolas na... Hindi kasi pag nagkagulo na, wala na, adrenaline wala rush na na yan. Oo. Nakita mo yung Parang di mo teammate. mukha siya mabait na... Pero after the following day, naglaro kami ulit. Wala na yun. Okay Wala na. Tapos na, kamayan na. Di kayo pinag-ano ng mga coach, di kayo pinapagalitan. Hindi. Ang coach ko nun si Jolie pa eh. Parang sa kanya, mas magagalit siya pag hindi ka sumugod. O si Jody pa, napaka old school nun eh. Sabi niya, basta sumugod, wala akong pakialam, mathrown out lahat. As in, kabastusan na yan. Oo. Pag lumusob din. Ganun yan. Kaya walang natira sa bench nun. Sige, tanong ko medyo curious lang ako. Lagi ka namang curious. Curious talaga ako doon sa mga napapanood ko. Bakit sa PBA, yung mga import, ang sinusuota, mga Bold Star? Nung araw, no? Oo. Siguro, hindi ko alam eh. Pero, Ano ba yan? Mga ST ba yan? Oo, Mga Bold ST. Star, ganun. Oo. marami talaga. Tapos, siguro mahilig silang manood ng basketball, pero baka siguro iba yung dating ng import sa kanila. Di ba? So, may dating. Oo. Sinong nanonood na sexy star na ikaw ang pinapanood? Sino ba? Yung pinapanood ka lang hindi ko sinabing nakipag-date ka. Yung pag sinabi, nandito ako para kay Benji Paras eh. Parang wala. Oo. Wala. Sexy star. Wala. Sa bagay, sa beauty queen ka naliling. Beauty queen. Hindi. Dito ka naliling Doon eh. dati, Beauty queen eh, no? Yun yung yung mga type. Yung mga type niya. Yung magaling sa question and answer. Oh. So, anong libangan nyo? Ito, question and answer ka. Tatanungan lang sila. Tatanungan. Pag natalo ko, talo. Ginagawa ba yun na nagpa-park ka sa coach sa may sunken garden, ganon? Doon kayo nakipagkwentuhan. Hindi. Kasi PBA na ako nun. Oo. Sa PBA. Saan mo na dinadala? Ay, restaurant na. Sa may gilid-gilid na sa may Pasig. Sa Pasig. Oh, Hindi! Hindi ron. Layo naman Uso ng pa mga restaurant noon sa Makati. Manila pa. Di ba? Cafe Adriatico pa yung sikat noon eh. Doon mo dinidate? Doon madalas minsan. Sino nang busted sa yung artista dati? Artista? Parang wala. Oo. Wala naman. Ibig sabihin, lahat ng niligaw mo, sinyota mo, ganun. Hindi. Hindi naman. Wala naman na-busted. Wala. Lahat ba nang na-link sa'yo, naging kayo talaga? Hindi. Huwag mo kong gugulatin. Yung mga tanong mo pang menso Nagugulat ako. Nagugulat ako eh. Ano yung balita sa'yo na hindi totoo?
Sa akin? Meron Oo, ba? Yung lumabas na chismis na, ay, hindi yan totoo. Ano bang balita sa akin? Na hindi to, na ano? Kahit sa, di ba, ang daming magazines ng pambasketball, yung mga Champ, pang chismis, ano yung mga di ba? chismis O about yung, you? Ano ba yung mga, Wala naman, kasi hindi ako palalabas nun eh. oh, Kaya hindi ako nachichismis. Kaya yung iba nachichismis eh, palalabas eh. Eh nung araw kasi, doon sila nagre-rely pag nakita nilang yung mga tao eh. Oo. Kasi ngayon hindi, kukunan ka na lang eh. Oo, May pweba tama. Kasi nung araw doon lang. Kaya ako hindi man ako palalabas nung araw. sino yung madalas machismis sa team ninyo? Sa Shell, nung mga panahon na yun? Machismis? Oo, yung mga, parang yung nakita namin, Controversial, may kasamang artista, ganon. ganun. Parang wala. Wala. Wala sa Eh, ang Shell kasi, si Benji talaga siya, si Ronnie ang pinakasikat dyan. Si Ronnie naman may asawa no. Aga Oo. nag-asawa ni Ronnie. Yun ang, ba't nabuwag yung Ronnie and Benji? Na-trade kayo. Kasama ko siya Ronnie. high school pa lang, 'di ba? Oo. Tapos sa UP national team, amateur, tapos PBA. Then nang dumating na sa point na trinade siya ni Coach Chito Narbasa kay Jerry Esplana. Oo. So yun, so usap nga kami, sabi niya ganun talaga, show must go on. So malungkot ako noon, kaya lang, yun nga, show must go on, trabaho natin 'to. Mm. So na-happy naman ako kasi nag-champion naman kami. And then nung nagpunta siyang Pure Foods, nag-champion pa siya. After nun, tuloy-tuloy na, nag-coach na siya doon. Tinrade siya for Jerry Esplana sa Santa Lucia. Santa Lucia. And then nung si Coach Perry Ronquillo na humawak, nag-champion kami ng 2 in a row. Muntik pa mag-Grand Slam yun. Hindi kami nanalo sa San Miguel nung third appearance namin sa finals. Oo. Galing, no? Diba, ibang Benji Paras eh, di ba? Oo. Kakatuwa lang. Sa lagot ka isusumbong kita, wala ba na chismis sa'yo doon? Wala. Wala yung mga guests, gano'n. Wala. Si kay Joey lang. Joey Marquez. Sa kanila lang. Parang wala nga chismis about Wala him. masyadong Wala, chismis no? kay Benji, Wala, pero yung mga oo. naging shota Wala. niya, Ano? yun yung mga Oo. nakita ko yung mga artistang na link sa kanya. Oo. May binulong ka sa akin noon eh. Sabi ko, nabalita na yun eh. Nabalita na pala. Oo. Akala ko hindi pa eh. Oh. So wala. So yun na yun. Wala masyadong Medyo nabalita. boring. Parang mas maraming mas maraming balita kay kay Kobe, yung anak mo, 'di ba? Ayun, Yung mga ganun. Kung saan kasi yun eh. At saka si Andre, 'di ba? Yung Si Andre panganay. wala naman. Wala, Oo, no? matino yun. Naging jowa ba niya yung collab team niya dati? Si Andre, Hindi, wala siya naging kajowa. na artista. Artista. Parang very wholesome ni Andre. Puro non-showbiz yun. Ngayon, yung girlfriend niya, non-showbiz. Kay Kobe, yung mga nabalita sa kanya, totoo ba lahat? Yung mga showbiz? Malamang. Hindi niya dinideny. O bilang tatay na kita mo yung sinisiraan si Kobe, ano reaction mo dun? Ang problema kasi, nung time na yun, chinek ko and kinausap ko si Kobe na pinagduktong-duktong lang pero hindi niya kasalanan. Kasi nung time na yun, parang tinago na hiwalay na sila. Nung matagal na silang hiwalay and then nung sinabing hiwalay na, siyempre si Kobe nakikipag-date na. So ang problema, ipinatong yun. Na hindi, hiwalay na kaya naghiwalay dahil dito. Pero hindi lang alam ng mga tao na Matagal. Wala. Oo. Pero ang galing Ang galing ng mga anak mo kasi, 'di ba, nagba-basketball din sila, no? Si Kobe tumigil pero sabi niya balik siya ngayon. Kasi naano siya eh. Yung, tawag dito, nalungkot. Kasi tagal sa Amerika noon eh. Oo. Mag-isa siya tapos naglaro sa Japan ng 2 years. Professional. So sabi niya, pahinga muna ako. Parang na-burnout na mag-isa siya. Tapos Japan, language barrier. Tapos snow. Ganun alam na, pag malamig, very depressing. Naintindihan ko naman. So sabi niya, babalik daw siya. So sabi ko nga, mas maganda dito ka na. Oo daw. Dito na siya maglalaro. Sabi ko, dito ka na maglaro. Si Andre nagba-basketball. Si Andre man nag-artista. Pero nag-PBA din yun. Nag-Blackwater yun. For 1 year. Lahat ayaw na niya. Parang naguluhan siya tapos sinabi niya at least natupad na yung bucket list niya. Pero sabi niya kung babalik si Kobe, balik din daw siya. Sabi ko sige, go ahead kung ano yung mas okay sa inyo.
Sa ako naman, very supportive ako sa kanila. Hindi ko naman pipilit yun. Mga bata eh. I-share Pero mo sa okay amin yung yan. may kwento si Benji na nakakatawa. Yung sa mga tattoo. Gusto ba i-share yun? Oo. Si Kobe kasi biglang sabi ko pag hindi na kayo nakatira sa bahay ko, diyan saka pwede na kayo magpatato. Hindi na nakatira. Sa puro tattoo na. Oo. Tapos 2020, namatay yung mother ko, which is close sila sa lola ko. Sa lola nila. So, pinatato niya yung lola niya. Pinakita sa akin. Oo. So, yan, dad, pinatato ko. Tapos, sinino ko ibang tato. Sabi ko, pambihira naman. Tinabi mo kay Bob Marley, kay Tupac. Puro mga adik yan. Tinabi mo yung mukha ng nanay ko. Ayan, no, sabi ko ganun. Puro Akala adik niya yung mga yan. matatouch ka talaga. Hindi na, no? dinano ko lang kasi ito yung mga tao, parang Ang magkakahiwalay. mga mukha talaga. O, nilagay. Katabi ng mga, ginawa mong rockstar yung nanay ko. Bob Marley katabi. Tapos si Tupac, nasa gitna nanay ko. Katinapay yan. Tawa naman siya ng tawa. Very close ka kay Andre tsaka kay Kobe. Close kami. Pero, hindi na nga sila nakatira. Nagkikita-kita na lang kami. Oo. So, nagkita, inom, kain, kwentuhan. Ganun na lang kami. Sa mga anak mo, sino yung parang Benji Paras to talaga na Kasi meron pa Player. yung mga, di ba, mga player high na, school, no? bilang player, bilang comedian. ganun. Si Andre, makikita mo naman pag nakausap mo yun. Parang ako yun. Oo. Makulit. Kaya maganda rin ang timing nun. Magaling. Yung anak ko ngayon na 15 years old, si Sam, yan ang nakikita ko yung laro ko nung araw. Yun yung kamukha mo, di ba? May parang, Yun. yun yung number 6. Ako yung tumatawa, parang si Benji to, itsura, kamukha ni Benji. 6'2", 6'2 na ngayon. 6'2 siya. Oo. Pero baka tanggalin, 15 years old? baka tanggalin ko na sa Lasal. Uy, pati ang dami nagtatanggal ng mga anak sa Lasal. Sa may lilipat. Tuloy naman. Sa may lilipat kung sakali. Uy, makakuha ng scholarship yun. St. Paul. Sa Miriam, konti Miriam. player dun eh. Hindi, okay naman siya doon. Tuloy niya. Kasi na siya yung grade, na siya eh. Mag-grade Grabe, 11. 6'2", tapos 15 years old. Halimbawa, kinuha na UE yan para sa UAAP. Payag ka. Oo naman, kung saan siya magagamit. Sa akin kasi saan siya May magagamit. scholarship yun eh. Oo, Mahirap UE. yung mamimili ka ng school. Ito, nagcha-champion. Mm. Hindi ka naman ginagamit eh. Oo. Nag-champion yung ikaw, yun pero lang. ikaw, andun ka lang. You're one of them. Oo. Eh kung nakikita ka, hindi nga kayo nag-champion, pero yung pangalan mo pumuputok, eh dito ka, karere mo yan. Eh. Hindi kasi minsan yung mas babango yung pangalan mo, pag nag-professional league ka, Oo. ikaw yung kukunin. Sanay ka nang magdabuhat ng team eh. Pero sa akin, mas gusto ko, kasi hands-on yung wife ko, matataas yung grades nila. So sa akin, mas gusto ko yung meron kayong diploma. Parang ang sarap, di ba? Meron kang, may doktor, may lawyer, di ba? May contractor kang anak. Yun ang parang dream ngayon ng mga Diba? parents, magkaroon ng anak. Alam mo, feeling ko nga, Engineer? matalino yung mga anak niya. Oo. Kasi may nakita akong pictures, na may mga kasama anak niya eh. Yung mga batang yun, matatalino eh. Tsaka sabi ko, doon kayo, Matatalino nga. kaibiganin nyo para pag exam, makukopyahan nyo. Gawain ko yun nung araw eh. Di ba? Kaya pala. Yun. So, napakasarap kakwentuhan ni Benji. Oo. Pero, syempre, kailangan na nating itigil yung recording dahil meron siyang 2:30. Dito lang yun, ang kapitbahay. Kapitbahay na, sa Basketboleros. Thank you, Benji. Ay, Nag-guest nako. sa Underpaid. Thank you. Thank you. At thank you. Ang dami nga namin Ba't di mo kwento yung totoong... Ay, wag na natin kwento, baka marami Yung totoong bang- kwento nung sa tattoo, ba't tayo mo ikwento yun? Alin yun? Yung sa tattoo na pinapagalitan mo yung mga anak mo Pinagalitan ko. na wag magpatato. Hindi. Yun nga, pinagalitan ko. Sabi ko, huwag kayo magpapatato. Yung sinabi ko, kung wala na kayo rito, hindi na kayo nakatira, kumikita na kayo, sige, patato kayo. Nagpatato si Kobe nung dumating buong katawan. Sabi ko, hindi mo naman sinabing gusto mo maging dyaryo. Sabi ko. Sabi mo lang tattoo. So, anyway, nakakatawa dun. Sabi ko, yan ang problema sa'yo. Sabi ko, sayang itsura mo. Paano yung mga endorsements mo? Yan. Sayang. Patato ka.
As in, kausap ko lang siya noon Mamaya, may nag-ring telepono ko. Hello po, kayo po si Benji. O, ano po kasi kami, Prada kami. Gusto namin kunin si Kobing sa commercial. Kako, nakapirma siya ng 2. Pahiya ako. Dahil sa tattoo, no? So, hindi na, kasi nung araw, ganun Kapag meron ka. Ngayon kasi hindi na, very accepted na lahat. So, at least nakakatuwa naman. Kaya lang, syempre, di ba? Oo. Pero ako naman dati, ang pinakaano ko is may mga hikaw ako dati. Kaya lang nung mga hindi ko na sinusuot, nagsara, hindi ko na sinuot. Parang papabutas pa ba ako? Number 14, di ba? O, lang ganon. Dati hindi, may 3 rito, saka 2 Nung araw, bagay naman pag player ka, ganun Hindi mo ginagawa yung may 25 centavos sa loob ng tenga. Ay, hindi ito, Oo. Pag magbabayad ka ito. Oo, di ba? Kulang bari ako. Ay, ito pala. Uso-uso nung araw yun. So Stanley, ano natutunan mo dito sa conversation natin with With Benji? Ay, di, okay lang magpatato. Yun ang takeaway mo. Hindi. Yun ang takeaway mo. Para maging magaling na player, kailangan, it takes hard work. Ayan. Yung sweldo na yan, perks na lang yan Importante, nakakalaro ka, nakakatulong ka sa, parang yung team ng basketball, parang kumpanya yan sa opisina. Pag inuna mo yung love for the game, everything will follow. Bago mo unahin yung deck, kailangan makuha ko ng sweldo na to. So, kailangan mag-swapang ako rito. Kailangan mataas stats ko. Hindi ganun Saka kailangan enjoy ka. Magaling makisama. Ito mo si Oo, Benji. tama. Magaling siya makisama sa referee, sa players ng ibang team, di ba? Sa mga imports. Yan, Sa mga sexy star. Sexy star. Hindi. Ba't na konektado? Layo Mga naman. SD. Mga SD. ganyan. Layo. Ako, I love the idea na nag-thrive ka sa basketball tapos nag-thrive ka sa showbiz. Kasi hindi madaling transition yun for a lot of people, di ba? Yeah. Those are 2 different worlds talaga. Minsan, napagsasabay pa niya Pagsasabay ko dati yun. Hindi pa yan nag-workshop sa lagay na yan. Oo. Diba paano pag nag-workshop pa? Ayan na. Ayun. Pag nag-trumpets to, ibang klase. Iba na. Usapan na to. Suplado na ako. Nagkakanta ka na sa teatro. Oo. Para Diba? ka na sila Sam, anong pangalan nun? Sino? Si Sam Sam Concepcion. Concepcion? Parang mga ganun. Mahirap yun. Mahirap Oo. maging teatro. Mahirap, Diba? hindi basta-basta yan. Baka mga piolo na datingan nito. Kaya lang, wala makaka-partner to. Lahat maliliit yung Hindi, kailangan mag-stool, ganun. mga beauty Mga queen. riser. Beauty Alam mo, queen. beauty queen. Nabalik na naman tayo dun. Ayan guys, Okay. Benji Paras dito sa Underpaid Podcast. Subscribe to Basketboleros, Suplado Motors, Underpaid Podcast, Stanley Chi, Zardelos Reyes. Ayun. Kita Okay. sa next episode. Thank you. Maraming salamat sa inyo. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.